Masayang araw, mga ka-PL! Sumakit na po ang ulo ni Auntie Claire kay BP Inday Sara, mga kababayan. Itong pagpunta po ni BP Inday sa Australia, ang sabi po ni Auntie Claire, na-stress daw po siya. Na-stress siya sa pagpunta ni Inday sa Australia, pero hindi siya na-stress, mga kababayan, sa amo niyang walang ginagawang paraan para mapauwi ang ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan nitong dalawang bansa, Iran at Israel. Pero yung pagpunta lang ni Inday, mga kababayan, sa Australia, na-stress na siya. Diba? Atakdog talaga ang datingan, mga kababayan. Lahat ng gusto niyang sabihin laban sa mga Duterte, abay sasabihin niya ho. Hindi ho siya mag-aatubiling banatan lagi ang mga Duterte. Na-stress daw siya. Anong pakialam mo kung pumunta si Inday Sara sa Australia? Kung ito ba'y pang sarili lang o kalakip pa ng kanyang trabaho? Ma-stress ka sa mga kababayan natin na nananawagan na gusto nang makauwi ng Pilipinas, pero yung amo mo walang ginagawa. Auntie Claire, mag-isip-isip ka. Anak ka ng patola. O ito yung video, mga kababayan. Panoorin po natin ang sinabi ni Auntie Claire. Maikli lang po ito. Ito na. Nakaka-stress. Stressing for many in their community and a direct threat to social harmony. Tahimik daw sa Australia pero ikaw yung magiging dahilan. O, kita nyo? Parang pinalalabas niya pa, mga kababayan, na gugulo o magkakaroon o makakalikha si Inday ng kaguluhan sa Australia kasi tahimik daw po ang Australia. Tapos biglang dumating si Inday, o tahimik dyan sa Australia, o baka ikaw pa ang makagawa ng kaguluhan dyan. Parang ganun ang gusto niyang sabihin, mga kababayan. Na-stress na daw siya. Auntie Claire, anak ka ng patola. Ma-stress ka kasi tag-ulan na. Magbabaha na naman ang NCR at napakadaling bahain ng lugar na yan. Ang amo mo, yung pinangako niyang 5,500 flood control project, ay pinangako ba o sinabi? O sinabi pala nung SONA. Dapat dyan ka ma-stress kasi napakataas na mga baha sa Kamaynilaan, lalo na umuulan, lalo na tag-ulan na. Ma-stress ka dapat dyan kung ano ang dapat gawin ng amo mo. Ibulong mo sa amo mo. Mr. President, anong gagawin natin? Marami na namang tatamaan ng matataas na baha nito. Tayo na naman ang babatikusin ng tao nito. Wala kayong ginagawang paraan. Ganon! Ma-stress ka dapat sa amo mo na walang ginagawa. Kahit nga yung mga kababayan natin nasa Iran at Israel, ayaw nga pauwiin pa at iaasa na lamang di umano sa mga pamilya nila. Kung wala mang pamilya doon sa ibang bansa, itong OFW, sa kanilang sarili na lang, kumbaga, kanya-kanya na tayo, parang ganun lang Di ba? Hindi ka ba na-stress dyan? Hindi pa yan. Yung ginagawa ni Denian, hindi pa yan, Claire. Marami pang gagawin si Inday Sara na ma-stress ka. Sasakit ang ulo mo. Hindi ka naman pinapakinggan ni Inday Sara. Tinatawag ka na nga lang kapatid mo si Franz Castro kasi magkaparehas kayo ng takbo ng pag-iisip. Ma-stress ka rin sa trabaho mo. Bakit? Wala kang masabing matino. Wala kang maipagmamayabang sa administrasyon ng amo mo. Kaya ang ginagawa mo, puro pag-aatake sa mga Duterte. Stress na stress ka na sa trabaho mo, no? Kasi wala kayong maipagmamayabang, no? Kaya, para gumanda-ganda, yung mga press briefing mo, mga press conference mo, atake sa Duterte ang ginagawa mo. Sus ko, Ginoo. Kung ma-stress ka kay Inday, ma-stress ka una sa trabaho mo at sa amo mo walang ginagawa.
Nak ng patola ka talaga, oo. O eto pa mga kababayan, idagdag ko na rin po ito, kapapasok lang po na balita. Eto na, gumalaw na po ang kampo ni BP Inday Sara, mga kababayan. O eto, basahin ko po ang balita at mamaya ipapanood ko po sa inyo ang video kasunod din po nitong pagbasa ko. O nais ni Vice President Sara Duterte na i-dismiss ang impeachment complaint na inihain laban sa kanya na tinawag itong void ab initio o invalid sa simula pa lamang o invalido sa simula pa lang. Dito ka ma-stress Auntie Claire, lalo na pag na-dismiss ito. Siguradong sasakit ang ulo mo. Mai-stress ka na naman, Auntie Claire. Baka hindi ka makatapos ng termino mo dyan sa trabaho mo, masiraan ka mait. So, itinaas ng kampo ni Duterte ang argumentong ito sa isang 34 na pahinang dokumento na ipinadala sa impeachment court noong Lunes. Ang Vice Presidente ay hindi personal na humarap sa Senado noong Lunes. Ngunit ang sagot ay inihain ng mga opisyal mula sa kanyang opisina sa eksaktong alas 5:49 ng hapon. Ito po ang balita, mga kababayan. Ninanais po ng ating pangalawang Pangulo o ng tanggapan ng Office of the Vice President katuwang ng kanyang mga tauhan na i-dismiss ang impeachment complaint laban sa kanya. Kapag ka ito nag-grant, Auntie Claire, iiyak ka na naman. Lalong sasakit ang ulo mo. Mai-stress ka lalo. O eto na ho yung video, mga kababayan, panoorin na po natin. Ay, sige. Buka lang po, buka lang po. Nasa ilalim. Balikan ko na lang yan. Asok po. Wala na. Siguradong sa mga susunod na linggo nito, mga kababayan, baka ma-dismiss na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming magsisiiyakan. Hindi lang si Auntie Claire, hindi lang siya ma-stress, baka pati si Junel. Jowa ni Junel. Yung mga makakaliwang grupo na gustong-gusto talaga nilang ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Bakit? Kasi alam ho nila, mga kababayan, na kapag ka naging presidente si BP Inday Sara sa 2028, lahat po sila wawalisin ho yan. Lilinisin po ng pangalawang Pangulo ang Kongreso o ang Kamara. Kasama dyan yung mga senador, mga kababayan na dakdak ng dakdak. Itong tinatawag ngayon na Voltes 5. Voltes 5 ba o Power Ranger? Dakdak ng dakdak na tinawag ni Senator Chis Escudero. Hindi matahimik ba? Doon sa pagsauli ng Senado ng article of impeachment laban kay Inday Sara sa Kamara. Hindi matahimik, dakdak ng dakdak. Isa yan sa mga mag-iingay, malamang na malamang, mga kababayan. Si Auntie Claire, iiyak na lang yan. At mang-aasar na lang ho tayo. Bakit po nating nasabi na ma-dismiss ito? Invalido nga, mga kababayan. Invalid. At salat sa ebidensya. Ayan. Walang sapat na ebidensya
para ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Kaya nga ako, excited na talaga ako mga kababayan na matuloy sana, no? Itong impeachment laban kay Vice President Sara. Ito na naghain na sila ng itong 34 na pahinang ito para sa dismissal ng impeachment complaint laban kay Inday Sara. Pero sana pag natuloy, halimbawa lang, na matuloy itong impeachment kay Inday Sara, mga kababayan, marami ho tayong malalaman talaga ng mga baho na matagal lang nakatago, na tanging si Inday Sara lang ang nakakaalam. Baho nino, walang iba kundi baho nitong administrasyong Marcos, mga kababayan. Sangkatero ba po? Napakarami ho, mga kababayan, na maaaring isang bulat ni Vice President Sara Duterte sa gaganapin na impeachment hearing kung matutuloy. Kung matutuloy, kaso mukhang siswertehin pa tayo, mga kababayan, madidismiss pa yata. Marami na namang masasaktan dito. Maraming maiinis na naman, mag-iingay na naman sa social media, magpapapreskon itong Kamara, itong si Risa, mahilig magpapreskon yan no? Siya nga pala, mga kababayan, ipasiuna ko lang ho sa inyo, sa mga susunod na buwan, sana sa susunod na buwan, abangan nyo po ang pasabog namin sa Birada Aguila. Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.